Bakit ba apurang-apura kayo sa impeachment? Eh hindi naman yan ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ito ang Istorya Pinas. Trending at pinag-uusapan sa buong bansa ang pangyayaring impeachment ni Vice President Sara Duterte. Oh my God! Grabe to. Na-impeach na sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte sa isang araw lang matapos ora mismong nagsipirmahan ang mga buwayang kongresista sa impeachment dahil di umanong merong tig 150 million kada isa sa mga pipirma. Matapos sa pirmahang ganap ay pinasa ng House of Representatives sa Senate of the Philippines ang impeachment sa huling sesyon, pero ayon pa sa mga senador ay wala pang trial ito, kaya napagdesisyonan ng Senado na i-adjourn at tatalakayin na lamang ito sa alas 3 ng hapon sa darating na petsang June 2, 2025 kung sino pang mga naturang mambabatas ay hindi papatas dahil sa silaw ng kalansing ng pera. Ito na ba ang unang hudyat ng kaguluhan sa ating bansa? Kakaroon na ba talaga na susunod na people power para mapatalsik ang Pangulo? Ito ba talaga ang magiging solusyon sa kahirapan ng ating bansa? Kaya komento pa ng isang dismayadong madlang netizen, sigurado ito ang magiging pinakamaduming eleksyon na gaganapin sa ating bansa. Ano na ba ang susunod na mangyayari? Tutungo na ba tayo sa matinding kahirapan na mangyayari sa Pilipinas? Ito na ba ang nagbabatya ng kaguluhan sa ating bansa? Sigurado magiging madugo ang mangyayari kung sakali na ma-impeach talaga si VP Sara Duterte. Na may pinakamalaking confidential funds. Isunod nyo yung Kongreso, yung Senado, at lahat ng mga ahensya ng gobyerno na gumagamit ng confidential funds. Imbestigahan nyo rin yung pananarantado sa 2025 national budget, yung pag-zero sa budget ng PhilHealth, yung paglalagay ng bilyong-bilyong pondo sa AKAP, yung daang bilyong piso na nilagay sa DPWH infrastructure projects, lalo na yung mga flood control projects na yan. Lahat yan ay dapat imbestigahan at panagutin kung seryoso talaga kayo diyan sa usapin ng pagsugpo sa korupsyon. Huwag kayong mamili, pati sarili nyo, imbestigahan nyo. Matanong ko nga kayo mga congressman kayo tsaka mga politiko, bakit ba apurang-apura kayo sa impeachment? Eh hindi naman yan ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Sa National Concern Survey, ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, mababang sweldo, kasiguruhan sa trabaho, matiyak na merong pagkain sa mesa, at pagtitiyak na merong maaasahang healthcare services. Yan ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, hindi ang impeachment at pag-aawayan nyong mga politiko. Habang nagtuturuan kayo kung sino sa inyo yung mas kurap, yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay patuloy na naghihirap, patuloy na nagugutom, walang tirahan, walang access sa healthcare services. Putang ina nyo kayong 300 congressman kayo. Taong bayan, mga manggagawa ang nagpapalamon at gumagastos dyan sa pag-aawayan ninyo. Kaya kung impeachment lang din ang pag-uusapan, puta, i-impeach natin lahat. Lahat kayo pare-parehas na mga kurakot. Yung pananahimik, at saka talaga ako, ito, dun sa impeachment, ngayon lang ako nakakita sa kaysaysayan ng Kongreso na nagkaroon ng impeachment in one day at ipinasa nila on the last day of session. Yun ang makikita mo talaga, politika. Kasi yung dating mga experiences natin sa impeachment, magmula sa ombudsman, sa vice president, sa chief justice, it took a while. Very transparent, accountable yung process, kahit hindi mo nagugustuhan ang impeachment court na nangyayari, bukas sa taong bayan. Biro mo itong ginawa ng House, nagpass sila ng articles of impeachment na walang nakakakita. Bakit ko nasabi yan? Yung tatlong final, the three articles of impeachment filed by and endorsed by members of Congress, in-archive nila. So ang pinasa nila ngayon is an articles of impeachment na walang nakakaalam kung anong complaint na nandun. Basta sinabi nila, invoking the Constitution at saka yung rules ng chamber, dahil naka-attain na ng mahigit na 1/3. Impeach na si VP at bayaan mo na sa Senado. Yan ba'y responsableng
behavior ng legislator? Wala man lang nagtanong, Your Honors, what are we charging her? Wala. Naghihintay ako kanina. Kaya ako medyo nahuli sa inyo kasi gusto kong marinig. Kasi alam mo, nagbibigay pa rin naman ako ng pasintabi doon sa mga legislators na kayang tumindig. Unfortunately, ako'y nalulungkot. Wala man lang isang nagtanong, Your Honors, what are the articles of impeachment? Ibig mong sabihin, nagpirmahan lang sila. At kaninang umaga na natanggap na buo yung 215, ha? Anong nangyari kaninang umaga when the speaker called for a caucus? Diba? Yun ang alarming. Kasi ini-impeach nyo, hindi bali kung minority vice president ang ating current vice president. Hindi po. Hindi rin po siya by plurality. Okay? By more than a majority. Nahalal siya. Ano po yun? Ang sinasabi ba ng mga legislators, wala kaming pakailam dyan sa mandate mo. Basta i-impeach ka namin. So ang taong bayan ho nagtatanong, ito ho ilan lang namang oras bago nagkaroon ng desisyon, no? Nagtatanong, ano po yung charges na inyong pinagbotohan at nakakuha daw ng 215, kaya verified complaint? Ano po yun? Kasi hanggang ngayon, sa tingin ko ni isa sa inyo, hindi nyo alam. So babalik tayo sa eleksyon. 150 million, okay? Each, according to our puting ahas, 150 million ang binayad sa mga tiwaling kongresista para pumirma sa articles of impeachment o para nga i-impeach si Inday Sara sa House of Representatives. Imagine nyo, 205 ba silang pumirma? Yeah, more or less, di ba? 205 katao, ay kademonyo pala, 205 kademonyo, hindi katao. 205 kademonyo ang pumirma para i-impeach o in-impeach na nga si Inday Sara kapalit ng 150 million each. Kung sabi ko nga, kung lalawakan ninyo ang inyong mga pangunawa, nasa public tayo palangga, kaya ito lang muna yung boses ko. So kung tatalinuhan ninyo ang inyong pag-iisip, ang ini-impeach nila, ang amount involved ay 125 million. Nakita nyo 125 million ang kanilang ibinibintang kay Vice President Inday Sara para kasakatarungan, para bigyan daw ng katarungan, ng hustisya ang mamamayang Pilipino. Pero napakabobo naman yata ng Pilipino sa mathematics kung papayagan magwagi itong mga hinayupak na ito. Imagine ninyo, duffels, and duffels of bags, mga palangga. According to our puting ahas, to our source, at nagkalat naman na yan lang ngayon sa social media, ang pinamigay, cold cash, galing sa kaban ng bayan. 125 million versus 150 million each times 205 kung 205 na mga kongresista. So you do the math. How many billions of money ang ibinayad ninyo? Pera ng taong bayan ang isinuhol sa mga tiwaling mga NPA, mga kaliwa, mga kawatan. Okay? Para tanggalin ang isang vice president na binoto ng taong bayan. Sa dami-dami ng problema, ng kahirapan, inuna talaga si Inday Sara kasi nga, ulit natin, 2000, pag-upo pa lang talaga ni Lisa Tanas at ni Bangag, pinlano na nila natanggalin si Inday Sara. Ganito po ka-traidor, ganito kawalang hiya ang mga Bangag. Bangag na kasi. Ginimes na
Ganon ang ginawa nila kay Sara Duterte. Well, okay lang sana eh. Kung talagang si Sara ay nagnakaw ng limpak-limpak na salapi. Kaso walang ninakaw yung tao. At, live ako bakla. Okay? Ano ba tayo? 40. We still like 10 minutes. Okay? So, walang ninakaw yung tao. Pero itong binayad nga sa kanila, 150 million each. Tapos, ang ginawa pa, mga kababayan, by the way, yung mga hindi pumirma, tinanggalan sila ng budget para sa kanilang mga distrito. Pag nagkaroon tayo ng time, andun yata, bakling, andyan siya, oh. Pag nagkaroon ng time, ako, kayo dyan, ng mga palangga ko, mga active na active, isa-isahin natin, hayop na yan, yung mga pumirma at hindi pumirma. At hindi naman ibig sabihin na hindi pumirma ay kakampi na natin, katulad ni Zaldico na I don't know, si Sasha ata ang nag-post na nasa New York daw, nasa Amerika, nandito. So ngayon, isa-isahin natin na porket hindi pumirma ay kakampi na ng bayan. Grabe ang kawalang hiyaan ng mga jutang ginemes na ito. Sabi ko nga, kung si Sara sana yung ginagawa, kung ang ginagawa ni Sara, ang katulad ng ginagawa ni Lisa Tanas ni Marcos, ang mangidnap ng mga bata, ang mag-smuggle, magnakaw, mag-party, mag-invite ng mga duran-duran at kung ano-ano pa, yan talagang ka-impeach. Pero titiyan yung ginagawa ni Vice President Sara. Habang abala si Inday sa kanyang trabaho, abala sa kanyang magandang ginagawa sa ating mga mamamayan sa kabila ng pagpunterya sa kanya ng mga bangag na ito. Ito namang mga hinayupak, mga traidor na 200 plus, ay abala sa pagkubra ng pera. So, do you think, well, I think dahil hindi pinirmahan o hindi na-receive ng Senate, kumbaga hindi pa formally, di ba? Ang articles of impeachment at sa June pa daw ito sisimula ng hearing. Pero sabi ko nga, mga palangga, alam ko yung iba sa inyo nalulungkot. Ako din naman nalulungkot eh. Okay, nalungkot din ako, pero konting kembot na lang to. Malay nyo. Diba? Kasi sa ginagawa nila, malay nyo, may biglang magpakdol sa ulo ni Bangag. Malay mo, may biglang, hindi nyo masabi ang panahon. Hindi nyo masabi ang pagkakataon. Kasi hindi nyo hawak lahat ng mga bangag. Yang si Charis na yan, buwaka ng inang yan, yung pamilya ni Bangag na mga Adictos Benedictos, lahat ng ninakaw nilang pera, ipapasukan natin sa kanila. Hanggang sa lumuwa na ang kanilang mga kalimutaw. Okay? Ipapaluwa natin sa mga jutang ginemes na yan, ang ginagawa nilang pambababoy sa Pilipino. Dahil ang pambababoy nila kay Sara Duterte ay pambababoy sa lahat ng Pilipino. Dahil sa panahon ngayon, walang matinong proyekto si Bangag. Pinagkakaabalahan ang pagpopolitika, paggigipit, paghihiganti na hindi naman dapat higantihan ang mga Duterte. Dahil wala namang kasalanan ang mga Duterte sa mga Marcos. Sa halip, may utang na loob pa nga ang mga Marcos nung ipinalibing ang tatay ni Bangag. May utang na loob ang mga Bangag sa mga Duterte nung nakipagtandem si Inday Sara. Walang ginawang masama ang mga Duterte sa mga demonyong ito. Kaya talagang hahagupitin sila. Hahagupitin sila ng karma. Kang gaba, dili gyud magsaba. So, abangan ninyo. Dahil pag ang tao ay gumalaw ng bonggam-bongga, baka mag-utod-utod na ang ila mga, you know what I mean? Baka magurgur na sila ng tuluyan.
sa kanilang ini-enjoy na na-enjoy na perang ninakaw nila. Alright? So, yun ang nakikita natin. Ang saya-saya ng Pasko nila, sabi ni Vox. Oo nga. Pasko Christmas in February, di ba? Again, mga kababayan, tignan natin kung saan kung saan sila pupulutin. Pero, sabi nga nila, okay, sa mga ganitong klaseng unos, laging may kapalit, okay, na tagumpay. Malay nyo, makita natin ang bituing sobrang ningning. O mga estrelya sa langit na kumukuti-kutita. Diba? Dahil papasan ba't mananaig. Mananaig ang boses ng bayan. Mananaig ang katotohanan. Malacanang tayo magwelga, sabi ni Abigail. Correct. Ang nakikita ko sa aking panaginip, naalala yung panaginip ko? Bakla naalala mo yung panaginip ko? Na maraming tao. Tapos, na-remember that? Alam mo, yung parang 3-4 na panaginip yata na ikwento ko. Hindi, yung maraming tao pero walang dugo. Walang kaguluhan, basta parang nagsisigawan lang yung mga tao. Parang celebration. Kita mo ang panaginip kasi nakakalimutan mo eh. Pero kung i-review ko yung yung aking vlog, malalaman ko uli yung panaginip ko. Yung una kong panaginip kasi yung ginorgor ko si Lisa Tanas at saka si Bangag, di ba? Sinakal ko yung, yun naalala ko yun. Pero yung napanaginip ako si Pangulong Duterte, tapos napanaginip ako maraming tao. Wag din po kayong malungkot, okay? Nakakalungkot kahapon, pero believe me, darating ang panahon very soon na ang agila ay magbibigay ng tapang at lakas. Aawit ang mga ibon at tayo, nasa atin ang huling halakhak, ika nga. Lahat po ng nangyayaring ito kailangan mangyari. Naniniwala ka ba doon? Itong nangyayari ngayon, kailangan ito mangyari para mas lalong mag-alab ang damdamin at puso ninyo. Kasi kung walang magti-trigger, di ba? Sa lahat naman ng let's say for example, ilan tulad natin, kasi nasa labas tayo, hindi ako makapagsigaw ng malakas. I still have 5 minutes. Kasi, sa buhay ng tao, kapag sobrang naghihirap ka ngayon, nagsusumikap ka, double job ka, or pagod na pagod ka, at hirap na hirap ka, ang dami mong problema, mga eksena sa buhay, hindi ka naman forever naghihirap eh. 'Di ba? Kasi bukas, isa ka ng bonggang-bongga, isa ka ng matagumpay, isa ka ng tanyag na mga awit. No, what I'm trying to say is, mga palangga, hindi ito forever. Etong nangyayari nilang panggigipit, yung ginagawa nilang pangharas sa ating lahat, kay Inday Sara, hindi ito magtatagal. At doon sa mga nabigyan ng 150 million each para i-impeach Inday Sara, asahan ninyo, may lalabas at lalabas dyan na kung hindi picture or video, meron yan. Yan ang hihintayin natin. At marami pang mga, February, March, April, May, 3 months. Marami pang malaking pagbabago. Diba? Babaliktad pa ang mga baraha at lalabas ang mga alas at papanig sa taong bayan. Right? So, kailangan nyo lang tibayan ang inyong dibdib. Huwag kayo masyadong magpakalungkot. Pero enjoy nyo lang ang life ninyo sa pakikipaglaban sa social media. Huwag nyong tigilan ang mga bangag. Post lang ng post, share lang ng share, comment lang ng comment, iparamdam nyo sa kanila na nasa atin ang majority boses ng katotohanan. Kasi ginigorgor tayo isa-isa, di ba? Physically, literally, ginugurgor tayo. Like yung 37 vloggers, di ba, na mga kakampi natin. Actually, meron kaming group chat. Lahat kami mga vloggers. So, ina-update namin yung isa't isa. So, yun. At nagkaroon ng unity talaga. Kung meron man mga may mga eklabush in the past. But with what's going on right now, yung lahat ng pang-aapi
na ginawa sa atin, ginawa sa taong bayan, ginawa sa mga Duterte, ay nagkaroon ng unity, tunay na unity somehow. So, ayun. Yeah.